Kung feeling mo maganda ka, that's good. Pero dapat alam mo kung saan ka lulugar. Ang hirap maging babae ngayon, ano? Ito kasing social media, lahat perfect, lahat flawless. So, sobrang malaking pressure para sa mga kabataan ngayon para sabihin sa sarili nila na sila ay maganda. Para sa akin, iba't ibang kategory ang ganda. So kung gusto mo magkaroon ng beauty pageant, dapat iba-iba din. Tulad na lang ng mga single. So kung single ka, pwede ka magkaroon ng beauty competition with the single people. Kasi wala pang nag-iba sa'yo eh. Single is single. Now, kapag you're married, ibang kategory din yun. Dapat beauty pageant with married people na din. Yung may asawa na mga babae. So, hindi ka pwedeng may asawa ka na, tapos makikipag-compete ka sa single kung sinong mas maganda. Mali yun. Pero para sa akin, mas nakaka-proud yung may anak ka na, tapos maganda ka pa rin. Kasi syempre, iba na yung from single, tapos married, and then may anak ka na, tapos sobrang alaga mo pa din yung sarili mo, 'di ba? Para sa akin, yan yung totoong ganda. Na kahit nanganak ka na, maganda ka pa rin, 'di ba? Yung sinasabi nila ngayon na mukha ka pa ring dalaga. Pero hindi dahil sa maganda ka at may anak ka na, makikipag-compete ka naman sa mga single at married. Iba 'yon. Dapat dun ka din magkaroon ng beauty pageant sa mga married na din, 'di ba? Dapat alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo. At kapag lola ka na, dun ka din makipag-compete sa mga lola. Same thing with retokada. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin na mas maganda ka sa mga taong hindi retokada. Dapat dun ka din makipag-compete ng kagandahan sa mga retokada. Maliit man o malaki yan, still, it's not natural. Eyelashes man yan, kilay man yan, ilong man yan, still, it's retokada. So, dun ka makipag-compete sa mga retokada. And finally, sa mga lalaking binabae. So, hindi mo pwedeng sabing maganda ka kumpara sa ibang babae kasi hindi ka naman babae. 'Di ba? Binabae ka. Dun ka makipag-beauty pageant sa mga taong katulad mo. Bakit ko nire-real talk ang mga babae at sa mga binabae dyan? Kasi sa taon ngayon, 2024, di ba, meron na tayong social media, meron tayong Google, nakadetalye na lahat. Bakit hindi natin i-real talk ang sitwasyon na to? Hindi na pwedeng kung saan-saan ka lang nakikipagkompetensya. Dapat alam mo kung anong lugar mo at ano ang level mo. Para iwas pressure, 'di ba, sa mga kabataan, iwas stress sa mga kabataan. Kung makikipag-compete ka man lang, dapat sa parehas lang din. Dapat patas lang din yung labanan, 'di ba? Dapat ganun. Finally, dapat nga kung beauty pageant at retokada, dapat retokada beauty pageant yung title. And as I've said, this is my opinion. Yeah, sabihin nyo na, manang yung pag-iisip ko, I'm very traditional, but I am just telling the truth. Dapat alam natin kung anong lugar natin. Hindi tayo pwedeng kung sino-sino na lang magkikipag-compete, nagpapabunggahan kung sinong mas maganda. Importante ba yan? Kasi mamamatay tayong lahat ang makikita kung ano yung puso natin. At isa pa, mawawala din yung ideya ng kagandahan mo kapag tumanda ka na. Ang maaalala ng mga tao is yung kung anong klaseng tao ka, 'di ba? Yeah, sabihin natin, ano na yan, lumang tugtugin na yan, lagi na namin naririnig yan. Yeah, kaya nga, you have to listen. Kasi the facts na hanggang ngayon, ganyan pa din yung sinasabi, it's the truth. So, pumili ka. Alin yung maganda? Yung mukha mo lang o yung kalooban mo?